Hi Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for March 27, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayong makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa Daily Tarot Reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, ano po ang mga ganap ngayong araw na ito, ngayong March 27, 2024, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Spirits Guide, mga mensahe po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 27. Okay, Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 27, 2024. May nakita ako ditong may hindi klaro sa inyo. Nagkaroon ng doubt. Nagkaroon ng hesitation. Confused kayo. May naramdaman kayong takot. Naguguluhan po kayo. And some of you, nagkaroon ng sadness. Nakikita ko dito na nag-overthinking po kayo, nag-overanalyze po kayo. Tapos ingatan ng sarili kasi nakikita ko dito na stress kayo, mukhang pagod. Pagod sa trabaho, pagod sa kakaisip. And ingatan po kasi baka matrigger yung depression. May nakita ako dito na worried kayo. Yun nga, stress. At mag-ingat po kasi may nakita akong loss, pagkawala, pagnanakaw, nagkaroon ng damage. Pwede din pagkasira. May sumisira sa inyo. May nag-downgrade sa inyo. Isa ito sa dahilan na nagkaroon kayo ng stress. Kung hindi pa ito nangyari, dobleng ingat po. Ingatan ang mga mahalagang bagay. And may nakita akong promises dito. Offer. Pwedeng may umuwi sa inyo,
May nagkabalikan, nagkaisa, nagkaroon ng agreement. May nakita ko ditong batas na sundin nyo. This is offer and proposal. Karoon ng commitment. Kung tatanggapin mo ito, magbabago ang iyong buhay. May nakita kong contract dito. It might be sa trabaho. It might be this is marriage contract. Maaring may kinasal ngayong araw na ito. Or nag-propose. Kasi may nakita kong marriage contract dito. Nagkaroon ng promises. Okay. Yun, yung overthinking nyo po and overanalyzing. Baka kailangan ihinto po yan kasi nakakasama yan sa inyo. Kasi this is distraction eh. Itong overthinking na ito, distraction po yan. Life is meant to be lived, not overthought. Get out of your head and explore the world. Kasi the more you overthink, the less you do. Overthinking and overanalyzing steals your life. Kasi self-destruction to eh. Baka kailangan po i-balance. Araw-araw ko yan sinasabi sa inyo sa lahat ng signs na basta over, nakakasama na yan sa inyo. Overthinking can destroy opportunities for happiness. If your dreams involve analyzing things, that's a sign that you think too much. Mapapagod kayo niyan eh. Hindi lang sa trabaho sa inyong gawain dyan, mapapagod po kayo. And ang messages po dito na maibsan lang kayo sa inyong lungkot, sa inyong stress, kung mag-give time kayo sa inyong pet. Stand up for all animals. Nagkaroon ng animal bond dito. And ang advice dito na Gemini, Libra, and Aquarius, take time for relaxation and adventure. Vacation. Ito yung sabi dito. So, kailangan nyo i-process yan kasi nakakasama talaga yan sa inyo. Diba sabi ko sa inyo, na-attract positivity para yun din yung bigay sa inyo. Huwag niyong pahirapan ang sarili niyo po. Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? Kailangan niyo itong labanan. Trust yourself also. And have faith sa universe. Huwag niyong pahirapan ang inyong sarili. Okay? Spirit's Guide, energy po ngayong araw na ito, March 27, energy po ni Gemini, Libra, and Aquarius, ngayong March 27, 2024. Kung hindi ako nagkakamali, lumabas to sa inyo kahapon eh. Na magkakaroon ng pagbabago. Diba sabi ko sa inyo kung tatanggapin mo itong offer na ito, magkakaroon ng pagbabago sa inyong buhay. May takot kang naramdaman dito eh, nakikita ko. Yung may unhealthy attachment pa kayo sa nangyari na. It might be nahirapan kayo sa pagtanggap.
Tapos, sabi po dito na you're feeling trapped. May iniiwasan ka rin. Nagkaroon ng fear of letting go. Tapos may nakita ko dito na may chance na babalik ang tao na nanloko sa inyo. Maaring isip-isip niya ngayon. Or may chance ka na babalik ulit sa pagkakamali mo. Kung sa business ito, makabangon po kayo ulit from bankruptcy. Don't worry. And may nakikita kong celebration po dito. May nakita kong celebration kasi nagkaroon ng tagumpay. This is celebration and special events. May nakita rin ako dito na may gantimpala kang matatanggap. Maaring mana ito, promotion o recognition. Ilan sa inyo nag-decide na magpahinga? Nag-decide na magpahinga, mag-rest. So, this is very good. Kasi after this tagumpay, nag-decide kayong magpahinga, magbakasyon. Kasi isip-isip mo na may plano kang magbakasyon. Posibleng out of town. May ganap na celebration, pagdiriwang na maggaganap. Tulad ng kasal, monthsary, anniversary, or pagtatapos na inyong proyekto. Pwede din sa trabaho. Kasi nakompleto na or tapos na yung gawain mo. Nakikita ko naman dito na naging masaya ka. Naging masaya kayo. Nagkaroon ng celebration. Okay? And this is also stability sa inyong mga ginagawa. Pwede din nagpatayo kayo ng structure or may balak kayong tumayo ng bahay. Isip-isip niyo po ngayon. Parang nafe-feel ko na nasa-challenge kayo. Mas nasa-challenge kayo. Don't pressure yourself, ha? Stop overthinking. Okay? So, Gemini, Libra, and Aquarius, visit nyo po yung channel natin. Kasi may April 2024 na po tayo. Sa, monthly gabay, tsaka love reading po. Check nyo po. Scroll down nyo lang po, makikita po nyo yung signs nyo. Yes, naka-separated video po iyon. Kasi may makukuha kayong karagdagang mensahe po doon. Tapos, okay. Pasensya na po kung medyo maingay ang background ko kasi bakasyon na May nag-music, may malakas yung TV. Hindi ko po kontrolado. But don't you worry, hindi ako madidistract. Nag-remind lang ako, baka nagtaka kayo na yung background ko. Sana hindi nyo narinig. Sana. Spirit's Guide. Career and Money ni Gemini, Libra, and Aquarius. Ngayong March 27, 2024. This is a good sign. Baka nagtaka kayo na hindi na ako gumagamit ng ring light. Kasi nung nakaraang araw nagkaroon ako ng eye strain kasi ang dahilan is yung ring light. Kailangan ko mag-ingat. Sana okay lang po sa inyo tong video na ito, yung screen, lightning na screen kasi umaasa ko sa sunlight. Okay. This is a good sign kasi nagkaroon ka ng freedom. Nakikita ko dito na you are decided, na nag-set kayo ng decision. Oo, you're setting your mind or decision na magkaroon ng freedom. Pwedeng about ito sa
About nga ito sa career and money. This card tells you na this is a good sign na may ibinando na kayo ng toxic na tao, toxic traits, or toxic environment. You have your freedom now. And nakikita ko dito na hindi na kayo stress. A difficult cycle is about to end. Nawala yung mga tao na toxic yung traits. Nagkaroon ng, nawala na yung, nakontrol mo na yung temper mo or bad habits, nalampasan mo na. This is called recovery, liberation, releasing, choices. This is your choice. Nagkaroon ng freedom. Naging responsible. Hindi mo na pinapahirapan yung sarili mo. Hindi na kayo nagpa-apekto sa kanila. Maaring din hindi kayo umalis. Maaring nag-decide kayo na hindi na kayo magpa-apekto sa kanila. Kasi na-realize mo na hindi mo yan energy. Energy nila yung toxic traits. So you are decided na mag-focus sa inyong trabaho. You are not claiming their negative traits. Kung ano man yung mga nila, sinasabi nila sa inyo. Hindi na kayo nagpapa-apekto kasi wala kayong guilt na nararamdaman kasi wala kayong ginagawang masama sa inyong kapwa. Okay? So, ayun. This is freedom. Kasi may tao May tao kung nakikita dito na naging arrogante sa achievement and recognition mo ngayon. May nakita ko dito na may boss what I meant is nabulol ako, pasensya na. May bossy kasi dito na gusto niya makuha ang lahat ng gusto niya. Pwede din na kayo ito na hindi kayo satisfied sa completion ng project nyo. Diba? May celebration dito kasi nagtagumpay kasi may completion. And this card also tells you na huwag masyadong gastahin kung anumang mga biyayang natanggap nyo po. Kung i-consider mo ito mga biyayang natanggap, celebrate it by expressing gratitude and generosity. Kasi itong taong ito, may nakita siya na sobrang taas mo na. Nagkaroon ka ng achievement. Lahat kinaya mo kahit anong hirap. Kasi sa hindi pa nakakaalam dito, kayo po ay matalino, maparaan. Kahit bago sa inyo yung sitwasyon or trabaho, ina-adapt nyo. Oo. At first, hindi kayo komportable. Siyempre, new beginning or marami kayong iniisip. At the end of the day, na-adapt nyo. Kaya nga, instead sila humahanga, naiingit sila sa inyo. So, tama yung sinasabi nyo dito or decision nyo dito na nagkaroon ng freedom. Hindi na kayo nagpa-apekto sa kanya. Okay? So, nagkaroon kasi ng abundance Yung nakikita ko dito na hindi kayo nagkaroon ng satisfaction sa inyong mga ginagawa, then try your best for the next opportunity. Kasi actually expected to kasi you are perfectionist. I am not telling you na this is negativity. No. Kasi normal lang talaga yan sa mga matatalino. Yung pagiging perfectionist kasi marami kayong ideas na gustong gawin. It might be nagkaroon ng timeline or kailangan tapusin kasi may schedule, may expectation yung clients niyo or customer na matapos ng maaga. Okay? So, accept it. Kasi nakikita ko naman dito, after this, magkakaroon ng ma-found out po na nagkaroon ka ng overflowing abundance. Yes, Gemini, Libra, and Aquarius. So, kailangan nyong tanggapin ang mga nangyari. And this is very good kasi kahit nagkaroon ng adjustment, you're taking time to celebrate it, your achievement, the abundance. You're decided na magpahinga.
Kailangan talaga yan, Gemini, Libra, and Aquarius. And some of you, kahit ayaw niyong aminin, yung pahinga niyo is tulog. Gemini, Libra, and Aquarius. Kasi sobra kayong mag-isip, overthinking. Kaya yung pahinga nyo is tulog. Spirits guide, love message, love life, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 2024. Okay. Nakikita ko dito na nag-rest kayo, nag-decide kayo na mag-rest. Pero, nag-rest kayo kasi pagod kayo. Nag-rest kayo kasi gusto nyo mag-isip. Oo, this is pagsisiyasat sa sarili. Nag-rest kayo pero handa pa rin kayong lumaban. Tapos, may iniisip kayo dito eh. Kasi nakaramdam ka ng pagod, wala kang pahinga, stress, nagkaroon ng anxiety. Kasi, sobra yung trabaho, sobra yung kakaisip. Ikaw ay nagpahinga ngayon upang makapag-isip ng mabuti para makapaghanda o magpagaling. This card asks you to relax, calm. Some of you, sa mga single dito na ayaw nyo munang makipagrelasyon ngayon, ayaw nyo munang magtanggap ng date, kasi gusto mo munang mapag-isa at mag-isip and evaluate your priorities and focus on yourself bago kayo pumasok sa mundo ng pag-ibig. Para sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, nakaramdam kayo ng pagod o stress dahil siguro nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, kaya nagkaroon kayo ng overthinking. Nag-decide kayong mag-put ng space para makapag-isip ng mabuti. Pero nakita ko naman dito na lalaban pa rin kayo. Nagpahinga lang po kayo kasi napagod kayo. Okay. Para sa mga single dito, kahit anong iwas nyo, may parating talaga na bagong tao sa inyo. Ito ay stable na sa kanyang buhay. Para sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, kayong dalawa ay matured enough na, loyal sa isa't isa. Both of you are taking action and stability upang may pailago pa lalo ang inyong relasyon. Okay, pabala lang sa ego clashing. Kasi nakikita ko dito na dapat dapat masunod yung gusto, ganun. Isa yan sa dahilan na magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan kasi kayong dalawa may matalino tapos gusto masunod yung gusto. Kaya may sabi dito na babala lang po sa ego clashing. Okay. So, yan yung i-workout nyo, kung pwede. At least alam nyo kung ano yung, bakit kayo nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan minsan kasi nagkaroon ng ego clashing. Kasi yung isa gustong masunod ikaw rin. Okay. So, ayan. Nakikita ko naman dito na kayo po ay mapagmahal at marunong sa buhay. Marami na kayo napagdaanan na hirap sa buhay bago naging successful. Okay? Okay. So, nakikita ko dito nagkaroon ng stability. So, this is very good. So,
At least, anong tawag nito? You're decided na magbakasyon kayo. Love message po para kay Gemini, Libra, and Aquarius. Sa mga single po. Ngayong March 27, 2024. Kailangan niyo po daw mag-health check-up. Sabi po dito, baka kailangan po. Love message po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 27, 2024. Para po sa mga buhay mag-asawa at sa mga may relasyon. Twin flame, this person is your mirror soul. This is why this connection feels so sacred to you. Hingi po kami ng wisdom message, Spirit's Guide, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 27, 2024. Some of you magkakaroon ng self-study. The answer that you're seeking involves going to school. Pwede din nagbabasa kayo ng libro or nag-search sa Google. Advice po. Okay, observation. You are being encouraged to look beyond receiving appearances into the true reality of a situation or a person's motive. May tao talaga na hindi totoo sa inyo. You need to hear what is really being said despite the words and emotions coming from the messenger. So sabi dito, wag po daw kayo maniwala agad sa kanyang mga sinasabi kasi baka mapahamak po kayo. Ilang araw na to na may tao talaga na hindi totoo sa inyo. So observe kayo sa kanya. Kailangan po mag-observe kayo. Sabi po ng card nyo. Spirits, guides, angels, archangels, guardian angels, mensahe nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 27, 2024. Okay, all is well. Sabi po ni Archangel Jeremiel, everything is happening exactly as it's supposed to. With hidden blessings, you will soon understand. Wow, hidden blessings. So that is your reading. Okay, may reminder po dito. Okay. Ang sabi po dito na kailangan nyo po daw huwag tanggapin itong negativity. Tapos magbakasyon at magpa-check up. Okay, I think nasabi ko yan kanina Baka akala ko nakalimutan ko. So yun visit nyo pa yung channel natin, scroll down nyo lang po. Andun po yung March 16 to 31 na love reading, nagabay tarot reading. Marami yun, separated video po yun. Tapos yung monthly gabay tarot reading nyo for April 2024, may love reading din. So that is your reading. Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 27, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.